Marami sa atin ang lumaki sa panonood ng TV at naging pamilyar sa mga karakter ng paborito nating palabas. Pero may mga pagkakataon na ang isang episode ng palabas ay hindi na maganda ang dating ngayon dahil sa kasalukuyang kalagayan ng mundo o mga pangyayari na ganap mula nang ipalabas ang episode. Numero 10. Ang The Good Place, palabas sa NBC, ay unang ipinalabas noong Setyembre 2011 at agad sumikat sa mga manonood. Ang kwento ng palabas ay tungkol sa pagkakaroon ng isang masamang lugar at isang mabuting lugar kung saan napupunta ang mga tao pagkatapos nilang mamatay. Ang mabuting lugar ay parang langit, ang masama ay parang impyerno. At pagkatapos mamatay ng isang tao, binibigyan sila ng score based sa kung paano nila isinabuhay ang kanilang buhay. Mas mataas ang score, mas malaki ang tsansang mapunta sa mabuting lugar, kabaliktaran kung mababa. Ang napupunta sa mabuting lugar ay nagiging immortal at natutupad ang lahat ng hiling nila magpakailanman, samantalang ang nasa masamang lugar ay nagdurusa. Lahat ng tao sa mabuting lugar ay ipinakikilala kay Janet, isang AI na tumutulong sa kanila sa kabilang buhay. Umere ang palabas ng 4 na season kaya naging pamilyar ang mga manonood sa mga karakter. Sa unang season, ang karakter ni Kristen Bell ay naniniwalang napunta siya sa mabuting lugar dahil sa pagkakamali kasama si Jason na ginagampanan ni Manny Jacinto. Nagulo agad ang kabilang buhay sa pagdating nila at tinuruan sila ng mga pilosopo paano makuha ang lugar sa mabuting lugar. Malalaman nilang mula't mula pa ay nasa maling lugar sila at parusa nilang tiisin habang buhay ang emosyonal at psikolohikal na problema ng isa't isa. Sa 3 sumunod na season, nabura ang alaala ng mga tao at natutunan nilang mapabuti pa ang kanilang kabutihan sa kabilang buhay. Sa isang bahagi ng palabas, binalik sa Earth ang mga tao na walang alaala at tinuruan ng iba na maging moral para makapasok sa mabuting lugar pag namatay. Nalaman nilang walang nakapasok sa mabuting lugar sa daan-daang taon, kaya nag-set up sila ng virtual na eksperimento. Gumamit sila ng simulated na mabuting lugar para patunayan na kaya ng tao na maging sapat na moral para makapasok sa The Good Place, pero pinakialaman ito ng masamang lugar. Sa huli, napatunayan ng mga tao ang moralidad at nagkaroon ng bagong sistema ng buhay pagkatapos ng kamatayan kung saan binibigyan ng mga tao ng pagkakataong harapin ang sarili nilang imoralidad at magpakabuti pa. Nagtala ang palabas ng matatag na bilang ng mga manonood sa buong takbo nito hanggang sa ika-4 at huling season na nagtapos noong 2020, ngunit nakaranas din ito ng kaunting pagbaba sa bilang ng mga manonood. Madalas na iyong pag-usapan ang palabas dahil sa isang linya ng karakter ni Manny Jacinto, si Jason Mendoza. Sa isang episode, pabiro niyang sinabi na may virus na ipinangalan sa kanya matapos halikan ng paniki dahil sa hamon. Nung panahong iyon, nakakatawa talaga. Pero pagdating ng Desyembre, 2019 ang biro na iyon ay naging tila isang propesya. May nagsasabing nahulaan ni Jason ang pagputok ng COVID-19. Hindi naman talaga ganon, pero nagbigay ito ng ibang tingin sa eksenang dapat magaan lang. Bilang siyam. Isang magandang paraan para turuan ang mga bata kung paano harapin ang mga totoong issue sa buhay ay ipaliwanag ito sa kanila ng isang taong kanilang iginagalang at hinahangaan. Matagal na itong ginagawa sa mga palabas ng bata sa TV at napatunay ang epektibo. May mga professional na atleta na lumalabas ng live action sa ilang palabas, habang ang iba naman ay ginagawang cartoon characters na lumalabas sa mga episode na ito kasama ng ilang sikat na character sa telebisyon ng mga bata. Noong Oktubre 2009, inanunsyo na ang palabas na Arthur ay magtatampok ng isang celebrity para talakayin kung paano haharapin ng mga bata ang balitang may taong may cancer. Noon, si Lance Armstrong, ang ngayong notorious na siklista, ay sumikat sa palakasan matapos manalo sa Tour de France noong 2005. Iyon ang kanyang ikapitong panalo sa pinaka-iconic na karera ng bisikleta sa mundo at nagkaroon siya ng milyon-milyong taga-suporta. Nang inanunsyo noong 1996 na may testicular cancer siya sa edad na 25, nagulat ang buong mundo at todo suporta ang kanyang mga tagahanga sa kanyang paggaling. Noong Pebrero, 1997, inanunsyo niya nasa remission na ang cancer at gumaling siya. Dahil dito, naging perpektong pili si Armstrong para sa Arthur, kaya gumawa ang mga manunulat ng episode na pinamagatang The Great McGrady. Sa pakikipagtulungan ng PBS at ng Lance Armstrong Foundation, inanunsyo sa palabas na isa sa mga karakter, ang lunch lady na si Ginang McGrady, ay na-diagnose na may cancer. Nagsimula ito nang mapansin ng mga bata na hindi siya pumasok sa shift niya, kaya lalo pang lumala ang mga pagkaing inihahain sa cafeteria.
Makaraan ang isang linggo, ibinalita ng guro ang malungkot na pangyayari at sinabing magli-leave muna si Ginang McGrady. Dinala ni Arthur at DW si Ginang McGrady at nagdala ng sopas na manok. Ipinaliwanag niya sa kanila ang tungkol sa kanyang diagnosis at iba-iba ang naging reaksyon ng ibang mga bata sa kanilang grupo ng magkakaibigan sa balita tulad ng pagkakaroon ng masamang panaginip o pagiging pasaway. Sa susunod na pagbisita, binigyan si Ginang McGrady ng email ni Lance Armstrong at nagpasya siyang kontakin ito. Laking gulat ng lahat nang sumagot siya at sinabing bibisitahin niya si Ginang McGrady dahil nasa bayan siya sa susunod na linggo. Pagdating niya, nagbisikleta siya kasama si Francine at ibinahagi na ang suporta ng kaibigan, pamilya at tamang gamutan ang tumulong sa kanyang paggaling mula sa cancer. Na-inspire si Francine at nag-organisa ng karera ng bisikleta para makalikom ng pondo sa pananaliksik sa kanser. Naging inspirasyon noon ang episode na ito sa mga bata at matatanda. Pagkalipas ng ilang taon, mabubura ito at pati ang isa pang episode na nagtatampok kay Lance Armstrong sa katalogo ng PBS. Dahil ito sa pag-amin niya sa paggamit ng mga substansyang pampahusay ng performance na nakatulong sa kanya para manalo ng tansong medalya sa Olimpiada at ng Tour de France ng 7 beses. Tinanggalan siya ng kanyang mga titulo at pinagbawalan ng habang buhay na sumali sa anumang propesyonal na kompetisyon ng pagbibisikleta. Numero 8, Star Trek Deep Space Nine, unang ipinalabas noong Enero ng 1973 at dahil sa kasikatan nito, nanatili itong patok hanggang sa huling episode nito na ipinalabas noong Hunyo ng 1979. Bagamat nakatakda sa ika-24 na siglo, hindi mo aakalain na may prediksyon sa dekada 90 ang palabas, pero yun mismo ang nangyari sa episode na past tense. Madalas na nahuhulaan ng tama ng mga pelikula at serye sa telebisyong science fiction ang mga pangyayari sa hinaharap tulad ng paggamit ng smartphones at mga sasakyang kayang magmaneho ng sarili. Ang 2-part episode ng Star Trek Deep Space Nine ay tumalakay sa seryosong issue at hindi sinasadyang na predikta ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Dahil sa isang aksidente sa transporter, napunta sa Commander Sisko, Dr. Bashir at Jadzia Dax habalik sa ika-21 siglo, particular na sa taong 2024. Pagdating nila, inaresto sina Bashir at Sisko nang mali ang akalang sila ay mga palaboy at inilagay sila sa tinatawag na Sanctuary District. Itinatag ng US ang mga lugar na ito para itago ang mga walang trabaho, tirahan o may problema sa pag-iisip mula sa mundo. Samantala, inalagaan si Dax ng isang mayamang tech executive na tumulong maghanap sa dalawa pa niyang kasamahan. Habang nagpapatuloy ang episode, napagtanto ni Sisko na nasa Earth sila ilang araw bago ang Bell Riots, isang tanyag na pangyayari sa kasaysayan ng Earth. Alam din niya na magdudulot ang mga riot ng isang mas maunawain at nagkakaisang lipunan. Sinabi niya kay Bashir na kailangan nilang pigilan ang isang pangyayari. Ayon sa mga aklat ng kasaysayan, isang makasaysayang tao na tinatawag na Gabriel Bell ang nawala ng buhay sa isang gulo sa distrito at nagplano si Sisko. Indakon niya ang pagkakakilanlan ni Bell at sila ni Bashir ay kumuha ng mga bihag na papalayain lang kapag may pandigdigang pag-uusap sa internet. Hinihiling din nila na buwagin ang mga distrito at itatag ang pantay na karapatang pantao. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hinahanap ng crew ng USS Defiant ang kanilang mga nawawalang kasamahan at sa huli ay nagtagumpay sila. Ngunit pagkatapos lamang ng isang raid ng pulisya sa distrito na naglantad sa napakasamang kalagayan ng pamumuhay doon. Dahil sa galit ng publiko, napilitan magtatag ang pamahalaan ng mas mabuting lipunan. Katang-isip man ito pero paglipas ng ilang taon, napansin ng mga tagahanga na akma ang palabas sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Si Dax bilang magandang babae ay agad tinanggap ng mayayaman at makapangyarihan habang ang dalawang palaboy ay hinatulan sa distrito magpapahirap sa kanila. Pinakakilala sa mga hula ay matatalo ang US sa laban kontra kawalan ng tirahan. Binanggit din na mas pinipili ng marami na baliwalain ang issue at ipagpatuloy ang kanilang komportableng buhay kaysa lutasin ng tama ang problema ng kawalan ng tirahan. Pang-7. Ang pagtatrabaho sa industriya ng telebisyon ay isang napakahirap na trabaho at ang mga aktor ay hinuhusgahan sa isang hindi pangkaraniwan at madalas ay hindi makatarungang pamantayan, lalo na pagdating sa kanilang timbang at pangkalahatang pisikal na anyo. Ang mga hindi makatotohanang inaasahan na ito ay nagdulot ng malalaking problema sa buhay ng maraming aktor, kabilang na ang ilan na unang lumabas sa telebisyon nung sila ay mga bata pa lamang.
Ang ilan ay nakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian. Ang iba naman ay pinagsabihan na mabawas ng timbang at may mga nawalan ng papel na pinapangarap nila dahil sa mga idealistikong pamantayan sa itsura. Isa sa mga aktres na nagsalita tungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa industriya ay si Tracy Gold na pinakakilala sa pagganap bilang Carol Seaver sa sikat na sitcom na Growing Pains. Sabi niya, bata pa lang siya ay napansin na niya ang hindi pagkakapantay-pantay sa industriya. Laging inaasahan sa kanya na kabisado at maalala agad ang mga linya habang ang mga adultong aktor ay pinapayagang magkamali at pagtawanan pa. Sinabihan siyang manahimik at magtrabaho habang nag-enjoy ang mga matatanda. Pagkatapos, habang nagtatrabaho sa Growing Pains, nagsimulang maglagay ang mga scriptwriter ng mga biro tungkol sa timbang ng kanyang karakter na naging dahilan ng kanyang pagkailang. Dumating sa punto na nadagdagan siya ng ilang libra at pakiramdam niya ay hindi niya karapatan na hilingin na iwasan ang mga ganitong biro. Di nagtagal, ang mga biro ng crew ay nakatuon kay Gold kaya sobrang hindi siya komportable sa set. Ginawa ang ilang biro sa harap ng audience kaya napilitan siyang magpanggap na tumawa kasama ng iba. Nakakagulat, kalaunan ay kinontak ng studio ang ama ni Gold na siyang gumaganap bilang kanyang manager at inutusan na magbawas si Gold ng hindi bababa sa 20 libra. Sinunod ni Gold ang hinihingi at dahil sa mga papuri, nagpatuloy siya magbawas ng timbang dulot ng eating disorder. Naging labis na nag-alala ang kanyang nobyo para sa kanya dahil napansin niya ang totoong nangyayari at agad niyang sinisi ang mga producer ng palabas. Minsan, ipinako niya ang pinto ng banyo sa dressing room ni Gold kaya napilitan nitong tunawin ang kinain niya noon. Sa huling episode ng palabas, naibenta na ng pamilya ang kanilang bahay at lilipat na sila sa Washington, D.C. Bilang pagdiriwang at pamamaalam sa kanilang bahay, nagpasya silang mag-order ng pizza at makikita ang buong pamilya na nakaupo sa bakanting sala habang kumakain. Hindi alam ng lahat, nagkunwari lang si Gold na kumakain ng pizza at umamin na nakalimutan niyang hawakan ng tama ang slice. Si Joanna Kearns na gumanap kay Maggie Seaver ay lumapit sa studio at humiling ng tulong para kay Gold sa eating disorder niya. Ipinadala siya sa eating disorder clinic ng UCLA kung saan natanggap niya ang tulong at muling nabuhay na normal si Gold. Pero sinabi niya na ito ay isang bagay na patuloy niyang pinagtatrabahuhan araw-araw. Halimbawa, kapag stress siya, kailangan niyang ipaalala sa sarili na huwag laktawan ang pagkain. Bukod pa rito, tinitiyak niyang kumakain siya ng masusustansyang pagkain pero tumatanggi siyang maging sobrang obsessed sa pagkain gaya ng ginawa niya noong mabigat na panahong iyon sa buhay niya. Patuloy niyang ibinabahagi ang tungkol sa kanyang eating disorder at epekto nito umaasang makatulong sa iba na may parehong karanasan. Numero 6. Ang Person of Interest ay unang ipinalabas noong Setyembre 2011 at maganda ang pagtanggap ng mga manonood. Muling naging usap-usapan ang palabas dahil sa mga revelasyon ni whistleblower Edward Snowden matapos ang unang pagpapalabas nito. Ang Person of Interest ay tungkol kay Harold Finch, isang misteryosang bilyonaryo. Siya ang gumawa ng mass surveillance AI na tinawag na makina na nagmamanman para sa gobyerno ng Estados Unidos. Layunin ng makina na pigilan ang mga pag-atake sa Estados Unidos bago mangyari. Di naglaon, sinimulan nitong tukuyin ang maliliit na krimeng kadalasang di pinapansin. Ngunit sina Finch at isang dating CIA operatiba ay nagpasya pigilan ang mga krimen bago mangyari. Nagsimula ang serye bilang isang episode-by-episode na kwento ng vigilante crime-fighting drama. Pero kalaunan ay naging isang kwento tungkol sa artificial intelligence, ang kontrol ng gobyerno sa mga mamamayan nito at ang paglabag sa privacy. Hindi na nakakapagtaka na kinumpara ng mga tagahanga ang kwento ng palabas sa mga impormasyong inilantad ni Edward Snowden noong Hunyo 2013. Si Snowden mula North Carolina ay tinanggap sa CIA noong 2006. Una siyang nagtrabaho sa Langley, Virginia sa Global Communications Division. Nag-aral at nag-training pa at naging pangunahing eksperto ng ehensya sa teknolohiya at cybersecurity. Ngunit nagsimulang magbago ang kanyang opinyon tungkol sa paraan ng CIA sa paggawa ng mga bagay-bagay. Dahil sa trabaho niya, natuklasan niyang isinasagawa nila ang malawakang pagmamanaman sa mga Amerikano sa tulong ng NSA na labag sa konstitusyon. Noong Marso 2013, nakita niyang magsinungaling sa ilalim ng panunumpa si James Clapper, direktor ng Pambansang Intelihensya. Nagpasya siyang tama na. Noong panahong iyon, nagtatrabaho siya sa Dell bilang tagapamahala ng computer systems para sa NSA. Ngunit agad siyang nagbitu. Nagsimula siyang magtrabaho sa Booz Allen Hamilton at nangalap ng impormasyon tungkol sa malawakang pagmamanman ng NSA.
Noong Mayo 2013, umalis siya sa mainland US papuntang Hawaii. Pinaniniwala ang nakuha niya ang login credentials ng hanggang 30 empleyado ng Booz Allen Hamilton at nagkaroon ng access sa NSA computer system. Matapos niyang makuha ang mga datos na kailangan niya, nagawa niyang magpaalam sa trabaho sa pamamagitan ng pagsasabing kailangan niyang magpagamot para sa kanyang epilepsy at pagkatapos ay lumipat siya sa Hong Kong. Noong Hunyo 2013, ininabas niya ang nakalap niyang impormasyon kaya nalaman ng publiko ang lawak ng panlilinlang ng NSA. Nabunyag na napilit ang ibigay ng Verizon ang tara ng tawag ng milyon-milyong tao sa US kahit na itinanggi nila ito. Mga 9,000 hanggang 10,000 dokumento ang na-leak at inilatala ng mga media outlet tulad ng The Guardian sa mga sumunod na buwan. Umaniin pandaigdigang balita ang mga pagbubunyag ni Snowden at may mas masahol pang darating. Ibinunyag noon na ang NSA ay nagpapatakbo ng isang pandaigdigang sistema ng pagmamanman kasama ang ASD sa Australia, ang GCHQ sa UK at ang CSE sa Canada. Dito napansin ng mga manonood ang pagkakahawig ng mga pagbubunyag sa kwento ng person of interest. Ang mga ganitong operasyon ay madalas na ininalarawan sa sci-fi series na nakakaaliw at parang walang panganib. Nang malamang ginagawa ito sa totoong buhay sa buong mundo na pagtanto ng mga tao na niloloko sila ng gobyerno at marami pa rin ang paranoid kung minamanmanan nga ba ang kanilang buhay ng walang pahintulot. Bilang 5. Noong 1992 nagtipon ang mga gobyerno sa Brazil para talakayan ang banta ng global warming na noon ay akala ng marami ay isang anamat lang. Sa mga nadaang dekada, nabanggit na ang epekto ng pagbabago ng klima sa planeta. Ngunit dahil karamihan sa mga tao ay walang sapat na kaalaman tungkol dito, hindi ito gaanong sineryoso. Noong dekada 90 lang, naging malinaw ang epekto ng pagbabago ng klima at hindi na ito nabalewala. Nagpasya ang mga pinuno ng mundo na kailangan tanggapin ng mga bansa ang United Nations Framework Convention on Climate Change para sa mga pagbabago. Noong 1997 sa ikatlong UN Climate Change Conference na ginanap sa Hapon na pagpasyahan na kailangan tanggapin ang Kyoto Protocol at itinatag ang kauna-unahang legal na obligadong mga target sa greenhouse gas emissions para sa mga maunlad na bansa. Mula noon, marami sa atin ang nagsikap na gawin ang ating bahagi sa pagpigil ng climate change hanggat maaari dahil wala ng duda na ito ay isang katotohanan. Nananatili ang pangganib at tanging panahon ang magsasabi kung sapat pa ang mga pagsisikap. Nang magsimulan magkaroon ng kaalaman ng publiko tungkol sa climate change at kung ano ang maaring idulot nito sa atin sa inaharap, mabilis na itinuro ng mga tagahanga ng palabas sa TV na The Twilight Zone na tila may isang particular na episode na nagpauna na sa mga pangyayaring ito. Ang episode na The Midnight Sun ay unang ipinalabas noong Nobyembre 1961. Nanaman natin na ang mundo ay tila nawawala sa orbit at papalapit sa araw ng hindi kontrolado. Ipinakita sa atin ang isang thermometer na nagpapakita ng 110 degrees Fahrenheit na katumbas ng 43 degrees Celsius na sa palabas ay itinuturing na pinakamainit na araw sa kasaysayan. Nakilala natin si Norma, isang artistang isa sa iilang taong hindi tumakas papunta sa mas malamig na lugar o namatay sa init. Madalas mawalan ng kuryente at limitado ang araw-araw na supply ng tubig. Natuyo na ang mga karagatan kaya imposible nang mag-export o import ng pagkain at tubig. Walang nagpapatupad ng batas kaya kailangan magtulungan ang lahat para mabuhay. Kinabukasan, 120 degrees ang temperature kaya ramdangin na Norma at ng may-ari nang inuupahan ang matinding init. Pagkatapos, may isang malaki na pumasok sa kanyang apartment at ginawang bihag ang dalawang babae habang inuubos niya ang natitirang tubig nila. Hindi na kinaya ng may-ari ng inuupahan ni Norma ang init na umabot sa 130 degrees kaya nagsimulang matunaw ang mga oil painting niya mula sa canvas. Sa huli, bumagsak siya at akala niya mamamatay na, ngunit nagising siya na may nakakagulat na rebelsyon. Nagkabamungot siya dahil sa lagnat pero hindi rin maganda ang balitang natanggap niya pagkagising. Umikot pala ang mundo palayo sa araw at mas mababa ngayon ang temperatura kaysa dating pinakamababa. Wala nang sikat ng araw at napagtanto ni Norma na nakakandado na ang kanyang kapalaran taliwas sa kanyang panaginip. Numero 4. Noong 2002, ipinakilala sa mga manonood ang The Dead Zone, isang serya sa telebisyon na batay sa aklat na may parehong pamagat na isinulat ng horror writer na si Stephen King, mas kilala sa mga aklat tulad ng The Shining o Carrie.
Sinusundan nito ang isang lalaki na nagngangalang Johnny Smith na nagtatrabaho bilang guro sa paaralan at nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan na nag-iwan sa kanya sa koma ng halos 5 taon. Pagkagising niya, napansin niyang may kakaibang kakayahan siya. Kapag hinawakan niya ang isang tao o ilang bagay, nakakakita siya ng mga pangitain tungkol sa nakaraan, kasalukuyan o hinaharap at sinimulan niyang gamitin ang kakayahang ito upang pigilan ang mga krimen bago pa man mangyari at upang bigyan ng babala ang iba tungkol sa paparating na mga natural na sakuna. Tinulungan niya ang isang doktor na hanapin ang nawawala nitong ina, nahuli ang isang serial killer at nainigtas ang batang babae sa sunog. Isang araw, nakipagkamay siya kay Greg Stilson, isang nag-aambisyong politiko. Nagkaroon ng bisyon si Johnny kung saan si Stilson, magiging presidente ng US, ay magdudulot ng nuclear na sakuna kaya napagpasyahan niyang pigilan siya. Nag-isa siya at nagplano kung paano papatayin si Stilson. Tinangkang gawin niya ito sa kampanya ni Stilson pero nagminti siya. Dinampot ni Stilson ang sanggol para gawing panangga na kinuna ng kamera at nagwakas sa kanyang karerang pampulitika. Nawala ang buhay ni Johnny nang siya'y barilin ng gwardiya ni Stilson, ngunit namatay siyang may ginhawa dahil nailigtas niya ang mundo. Madaling makita kung bakit sumikat ang palabas, lalo na dahil sa mga nadaang pangyayari. Madaling maintindihan kung bakit may mga tumuon sa partikular na episode ng The Dead Zone na tinatawag na Plague. Sa episode na iyon, bumisita si Johnny sa science fair at biglang nagkaroon ng bisyon na nagkakasakit at natutumba ang mga bata. Nagawang ma-quarantine ni Johnny ang gusali at hindi nagtagal, nagsimulang magkatotoo ang kanyang bisyon nang magpakita ng mga sintomas ang ilang bata na nakita niya sa kanyang pangitain. Doon nalaman na ang mga sintomas ay dahil sa nakamamatay na respiratory virus na kumakalat sa bansa. Nakakagulat, nalaman na ang coronavirus na ito ay nadala sa US ng isang flight attendant mula China. Naantala ang pagpigil dahil nag-alinlangan ng CDC sa kakayahan ni Johnny. Nang mahawakan niya ang pasyenteng nahawaan, nagkabisyon siya na ang lunas ay chloroquine, gamot sa malaria at pamamaga. Matagumpay ang gamutan at nakontrol ang virus kaya naging masaya ang pagtatapos. Nakakakilabot ang pagkakatulad ng katang-isip na virus na ito at ng pandemya ng COVID-19 at marami sa mga nakapanood ng episode na ito ang agad napansin ang mga pagkakahawig ng palabas at ng mga pangyayari mula 2011 hanggang 2021. Numero 3. Marami sa atin ang kilala ang TV show na Smallville na tampok si Superman, ang pinakasikat na superhero sa comics. Ito ay nagsisilbing origin story para sa bayani na nagpapanggap bilang isang tao na tinatawag na Clark Kent. Ang papel ni Clark Kent ay ginampanan ni Tom Welling habang si Erica Durance naman ang gumanap bilang kanyang iniibig si Lois Lane. Ang karakter ni Chloe Sullivan ay ginampanan ni Allison Mack at siya ay naging pinagkakatiwalaan at matalik na kaibigan ni Kent. At kalaunan ay naging operations manager ng Watchtower, ang punong tanggapan ng Justice League. Mabilis na sumikat ang serye sa mga matatanda at bata at ito ay umere ng 10 season sa kabuuan. Ang karakter ni Chloe Sullivan ay nalika lalo na para sa serye at marami ang nagsabing siya ang paborito nilang karakter sa buong palabas. Natapos ang serye noong 2011, pagsapit ng 2018, napansin ng mga tagahanga ang pagkakatulad ng buhay ni Alice Allison Mack sa isang episode ng Crossfire. Ipinakilala nito si Mia, isang karakter na asali agad sa iligan na underground na boxing sa simula ng episode. Nakakalaban niya ang isang lalaking kalaban at nagawa niyang talunin ito. Ngunit nalaman natin na siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang lalaki na nagbabala sa kanya na huwag subukang tumakas. Nasaksihan ni Oliver Queen ang laban na siya ring lihim na Green Arrow. Sinundan niya si Mia at nakita itong nakatayo sa kanto ng kalye. Nalaman niyang manggagawa ito roon at inalok ni Oliver ng tulong. Hindi agad nagtiwala si Mia pero nang hako si Oliver na patutunayan niya mapagkakatiwalaan siya. Minsan na natili si Mia kay Oliver, dumating si Lois at nadismaya. Inakalang inupahan ni Oliver si Mia kaya umalis siya. Sinabi ni Mia kay Oliver na nais na niyang kumita para mabayaran ang utang at maging malaya ulit. Matagal na siyang pinagsamantalahan at pumayag muling manatili ng alukin ni Oliver ng tulong. Dinala ni Mia ang Aston Martin ni Oliver sa kanyang amo bilang bayad sa utang, ngunit inatake siya nito at siniguradong di siya magiging malaya. Pinilit niya si Mia na sabihin kung nasaan si Oliver para siya at ang kanyang mga tauhan ay nakawan si Oliver.
Dinukot ni boss sina Lois at Oliver matapos siyang traidorin ni Mia, pero kalaunan tinangkang labanan ni Mia ang amo niya, ngunit nabigo. Dumating si Clark para iligtas ang lahat, at ang huling nakita natin kay Mia sa episode na ito ay nang dumating si Oliver sa kanto kung saan siya naroroon at inanyayahan siyang sumakay sa kanyang kotse. Dahil isinama si Mia bilang manggagawa sa kalsada, marami ang nagkumpara sa episode na ito sa buhay ni Alice Allison Mack makalipas ang ilang taon. Nagulat ang mga tagahanga ng mabunyag na siya ay tenyente ng Nexium cult na nagpapanggap na self-help group sa New York. Itinatag ni Keith Raniere ang kulto at si Mack ay may ilang papel sa grupo, kabilang ang mga hindi na pwedeng ilahad. Inamin niya na siya ay nagpapatupad ng sapilitang paggawa sa mga tagasulod ng kulto at pati na rin ng panghingikil, at ginamit din niya ang kanyang katayuan bilang isang kilalang aktres upang mag-recruit ng mga babae sa grupo, at inamin niyang ginagamit niya ang kanyang kasikatan upang manipulahin ang mga tao na gawin ang gusto niya. Ginagamit ng kulto ang mga larawan para takutin at pilitin ang mga umaalis na miyembro na manatili. Dagdag ni Mack, naging sobrang agresibo at minsan ay mapang-abuso siya sa mga tagasunod. Napagtanto niyang marami siyang napinsalang tao, kaya simula noon nagsalita siya tungkol sa kanyang mga krimen para balaan ng iba sa panganib ng mga kulto. Numero 2. Si Ezra Miller ay kilala sa pagganap bilang The Flash sa DC Extended Universe, at kahit na marami siyang tagahanga, hindi siya bago sa mga kontrobersya. Noong 2003, nag-cameo siya sa finale ng unang season ng Peacemaker at inihalintulad ng episode sa mga issue ni Miller. Tinututukan ng serye ang buhay ni Chris Smith, isang tagapamayapa. Sa simula ng serye, napilitan siyang tumulong sa Argus, isang katang-isip na ahensya ng gobyerno na nagtatrabaho sa Project Butterfly upang pigilan ang pananakop ng alien. Ang mga alien na tinatawag na butterflies ay parasitiko mula sa namamatay na planeta, pumapasok sa bungo ng tao at kinokontrol ang isipan. Tinatarget nila ang matataas na opisyal at pulis, binibigyan ng parang superhuman na lakas. Nadiskubre na si Clemson Mern, pinuno ng grupo, ay suwail na butterfly na nagrebelde sa ibang parasite at gustong pigilan ang plano nilang sakupin ang Earth. Sa pagtatapos ng season, dumating si Miller bilang The Flash sa huling laban kontra Butterfly, pero huli na siya at matindi ang pagpuna sa kanya. Sabi ni Peacemaker, siya ay hindi matiis at hindi mapagkakatiwalaan mga ugaling inihal intulad kay Miller sa totoong buhay. Dumami ang tagahanga ni Miller bilang The Flash, pero noong 2011 nagsimulang magbago ang kanyang buhay sa di magandang paraan. Una, siya ay inaresto dahil sa pagdadala ng ilegal na substansya, ngunit ibinasura ang mga kaso laban sa kanya at pinagmulta na siya dahil sa kaguluhan sa publiko. Pagkatapos, noong 2020, kinailangan siyang palabasin ng mga gwardiya mula sa isang bar sa Iceland matapos siyang masangkot sa isang gulo kung saan sinaktan niya ang isang babae. Isang video ng insidente ang naipost online at lumabas na nagalit si Miller nang biruin siya ng kaibigan ng babae tungkol sa ayaw niyang makipag-away. Noong 2022, nagbanta siya laban sa isang sangay ng kulto sa North Carolina sa isang video na ipinost niya noong Enero ng taong iyon, at hinikayat din niya ang kanyang mga tagasunod na ipakalat ang video na iyon sa maraming tao. Noong Marso, inaresto siya dahil sa insidente sa isang karaoke bar sa Hawaii. Nainis siya nang may mga taong kumakanta ng karaoke at nagsimula siyang magbitiw ng masasamang salita laban sa kanila. Kinuha niya ang mikropono sa babae at sinubukang syaktan ang lalaking nadadarats, kaya tinawag ang pulis. Muli siyang kinasuhan ng disorderly conduct at kinailangang magbayad ng multang $500. Dalawang taga-Hilo, Hawaii ang nagsampa ng mga restraining order laban sa kanya matapos umanong pasukin ni Miller ang kanilang kwarto at bantaang irilibing sila. Pagkatapos, ninakaw niya ang pitaka, social security card, pasaporte, lisensya at mga bank card nila. Ibinasura ang mga restraining orders sa hili ng mag-asawa. Pagkalipas ng isang buwan, inaresto siya at kinasuhan ng second-degree assault matapos ihagis ang upuan sa isang babae sa pribadong okasyon sa isang bahay sa Hawaii. Inakusahan din siya ng pagnanakaw, pananakot, pag-uugaling, parang kulto, manipulasyon at psikologikal na abuso. Noong Agosto ng 2022, inihayag niya na siya ay humihingi ng tulong para sa kanyang mga problema, at nang matapos ang lahat, inutusan siyang sumailalim sa probation ng 1 taon. Numero 1. Pumasok na sa ikatlong season noong 2026 ang TV series na Good Omens, at malamang na patuloy itong magiging popular sa mga sabik na manonood na naghihintay ng opisyal na anunsyo.
Batayan serye sa kwento ni na Terry Pratchett at Neil Gaiman at sumusunod sa buhay ng demonyong si Crowley at anghel na si Aziraphale na ginampanan ni na David Tennant at Michael Sheen. Napamamal na sa kanila ang buhay nila sa mundo, ngunit marami pa rin silang kailangang gawin. Nagsimula silang maghanap ng Antikristo, ngunit napagtanto nilang napagpalit ito ng ibang sanggol noong ipinanganak at pinalaki bilang isang normal na batang lalaki na nagngangalang Adam Young. Upang maiwasan ang wakas ng mundo, hinanap nila ang tunay na Antikristo para pigilan ang Armageddon. Tinanggihan ni Adam ang papel ng Antikristo at naiwasan ang apocalypse, kaya nagpatuloy sina Crowley at Aziraphale ng mapayapa. Sa ika-4 na episode ng season, makikitang nanonood si Crowley ng cartoon sa maliit na sinehan. Kasama sa ibang mga manonood ang isang lalaking halatang lasing at nakasandal sa kanyang upuan at hindi alam ng karamihan na ang papel na ito ay ginampana ni Neil Gaiman, isa sa mga manunulat ng palabas. Siya rin ang nagbigay boses sa isa sa mga karakter sa isang cartoon na palabas sa sinehan, pero noong 2025, inanunsyo na mababawasan ang kanyang papel. Nangyari ito matapos ang mga alegasyon na ginawa ni Scarlett Pavlovich na nagtrabaho bilang yaya para kay Gaiman at sa kanyang hiwalay na asawang si Amanda Palmer noong 2022. Malakay ang epekto ng alegasyon sa kanyang karera at nadismaya ang maraming tagahanga. Ikinuwento ni Pavlovich na nagkakivala sila ni Palmer noong nakatira siya sa Auckland, New Zealand. Noon panahong yon, siya ay walang tirahan at tumaranas ng mga problema sa kalusugan ng isip. Nakatira na sa magkaibang bahay sina Gaiman at Palmer sa Auckland at hiniling ni Palmer kay Pavlovich na maging yaya nila na tinanggap niya. Tinanggap niya ang alok dahil kailangan niya ng pera at walang matirhan. Iniulat niya na matapos magsimulang magtrabaho, hindi tama ang naging asal ni Gaiman sa kanya at ilang beses siyang inabuso at ginawan pa ng mas malala. Tumagal ito ng ilang linggo hanggang umalis patungong Europa ang anak nila at sinabi ni Pavlovich na sinabi ni Palmer na mahigit 100 babae ang nagreklamo tungkol sa ugali ni Gaiman. Ayon na ng Dark Horse Comics maglatala ng gawa niya, pero ipinaglaban ni Gaiman ang kanyang pagiging inosente. Sina Gaiman at Palmer ay parehong kinasuhan ng human trafficking at iba pang mabibigat na krimen, ngunit sa huli ay ibinasura ang mga kaso. Ang ilan ay dahil sa issue ng jurisdiksyon, habang ang iba naman ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo muli sa susunod.